Napahagik-hik ngayon si Patty habang hinahalikan siya ni Dustin sa kanyang leeg. Hinahayaan niya naman ang lalaki. Magkalandian silang dalawa at iyon lamang ang namamagitan sa pagitan nila. Walang halong totoong feelings. Alam mo, bakit hindi ka na lamang magseryoso pagdating sa pagmamahal? Tanong ni Patty. Natigilan si Dustin saglit at pagak na natawa. Wala sa isipan ko magseryoso sa ganung bagay. Napanguso si Patty. Bakit naman? Masarap kayang magmahal ng totoo at saka seryoso. Kaya bakit ayaw mo? Walang tamang babae para sa akin. Kaya mas mabuting maging single na lamang at makipaglandian na lang. Napairap si Patty. Dakilang malandi ka talaga. Kapag kinarma ka, tatawa talaga ako. Tinawanan lamang ni Dustin si Patty. O ikaw, bakit hindi ka din nagseseryoso pa? Takot ka sa commitment? Balik tanong ni Dustin sa kanya. Natigilan naman saglit si Patty at napahalakhak. Hindi ako takot sa commitment, no? Talagang wala nang masyadong matinong lalaki sa mundo. Kaya go with the flow na lamang ako sa pakikipaglandian. Sabi ni Patty. Napangisi na lamang si Dustin. But, changing the topic, Patricia. Sabi bigla ni Dustin. Natigilan si Patty at nagsimula siyang kabahan. Nakangisi naman si Dustin. Baka nakakalimutan mong may utang ka sa akin. Hindi mo na nababayaran pa. Hindi na nakaimik si Patty at para siyang pinagpapawisan. Sir, baka naman pwedeng pag-usapan pa ng maayos. O bigyan niyo ako ng panahon. Sabi ni Patty. Napahalakak si Dustin at hinaplos ang tiyan ni Patty. May kung anong kiliting naramdaman si Patty. Just make sure na mababayaran mo, Patricia. Dahil malalagot ka sa akin kapag tinakasan mo ko. At alam mong hindi ka makakatakas, sabi ni Dustin. Kabadong-kabado si Patty at nalimutan niyang may utang nga pala siya sa kanyang boss. Pero nag-iba din sila ng usapan pagkatapos. Naglandian lamang silang dalawa habang umiinom ng alak. Pero sir, kung sakaling may mamahalin ka, handa mo ba siyang pakasalan? Tanong ni Patty na namumungay na ang mga mata sa kalasingan. Tinamaan na ng alak. Ngumiti si Dustin. Bakit hindi? Ihaharap ko siya sa altar. Papakasalan ko para hindi na makawala pa. Mahal ko na eh. Minsan lang ako magmahal, kaya bakit hahayaan kong makawala pa? Ngisi nito. Napailing si Patty. Wow sir ha? Ganyan pala kayo mag-isip. Puna ni Patty. Pero kanina lang, ayaw niyong magmahal. Hindi sumagot si Dustin na nakatitig kay Patty na nasa kabilang sofa. Namamangha siya sa ganda ni Patty. Hindi niya alam kung bakit gano'n na naman ang kanyang nararamdaman nang tingnan nito ang labi nito. Gusto niyang halikan at hindi tigilan. You're the only exception, Patricia. Sagot ni Dustin. Unti-unti namang nawala ng malay si Patty na napahiga sa sofa. Napailing si Dustin at saka nilapitan ito. Hinawi niya ang ilang hiblang tumatakip sa mukha ni Patty. Napakaganda mo talaga, Patricia. Gagawa ko ng paraan para magustuhan mo din ako. Bulong ni Dustin at hinalikan si Patty sa noo. Ilang linggo naman ang siyang lumipas. Nag-uusap ngayon si Patty at ang kaibigan niyang si Iris. Gaga ka, bes! Paano yan ngayon? Nag-aalalang tanong ni Iris sa kaibigan niyang si Patty na siyang problemado ang muka. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko, bes. Pero kailangan ko na mabayaran si sir sa lalong madaling panahon. Dahil talagang yari ako. Sabi ni Patty at problemado ang muka. Napahinga naman si Iris at saka siya umupo pero nagsalin muna ng tubig at ininom niya ito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kaibigan. Maging siya ay hindi niya na din talaga alam ang gagawin sa problema nito. May maitutulong naman ako, bes. Kaso hindi yun sapat eh. Ang laki ba naman ng utang mo? Bakit ba kasi gastos ka ng gastos? Tapos sa utang pala galing.
Yan, namomroblema ka tuloy ngayon, sabi ni Iris at napakamot ulo si Patty at napakagat din sa kanyang mga daliri. Napahinga ng marahan si Patty. Bes, ang sarap naman kasing mag-shopping. At saka, sarap kaya sa feeling kapag nabibili mo lahat ng mga gusto mo. Kaya, masisisi mo ba ako? Napasarap kasi ako masyado sabi niya. Oh, ano na nangyari sa'yo ngayon, Aber, dahil doon? Ang laki ng problema mo. Bilyon ba naman ang utang mo? Dahil dyan sa pagsha-shopping mo. Sabi ni Iris. Napakamot na naman ng ulo si Patty. Sorry naman. Pero kailangan ko talagang mabayaran yun bago pa magalit si boss ng malala. Dahil baka ipakulong niya ako. Ayoko pang mamatay, Bes. Sabi ni Patty. Inirapan lamang siya ni Iris. Uutang-utang ka tapos hindi mo naman pala kayang mabayaran? Gaga ka talaga. Puro sarap ang ginagawa mo sa buhay. At saka, bakit ka pa dyan sa bus mo ng utang, Aber? Tanong ni Iris. Bes, mayaman kasi si boss. At saka, mabilis siyang utuin. Konting landi lamang sa kanya ay bumibigay na agad. Sabi ni Patty at ngumisi. Nagmamalaki ang kanyang muka. Ay sus, crush mo lang ang boss mo. Palusot mo huwag ako. Kilalang kilala kita, gaga ka. Kaya wala kang matatago sa akin. Napanguso si Iris at napakross arm. Hey, basta. Tulungan mo na lamang ako. Ani Patty. Tutulungan talaga kitang, gaga ka. Pero kausapin mo muna ang boss mo ng maayos. Dahil hindi malaking pera ang maibibigay ko. Hindi sasapat yun sa bilyon na utang mo. Ani Iris. Napangiti naman si Patty. Ayos na sa kanya basta makapag-down siya kahit magkano. Okay na yun, Bes. Ako nang bahala sa susunod kung sakali man. Gagawan ko din naman ng paraan. Uutuin ko lamang si boss. Ngising sabi ni Patty. Bahala ka sa buhay mo. Basta kapag nakapagbigay na ako sa'yo, labas na ako dyan sa problema mo Magaling ka namang manguto. Kaya sana, mauto mo pa boss mo. Sabi ni Iris. Ngiti-ngiti naman si Patty kasi may kung ano naglalaro sa kanyang isipan na siyang gagawin niya para kahit paano ma-extend ang pagbayad niya ng utang sa kanyang boss at sana mag-work ang plano niya dahil hindi niya na talaga alam kung saan siya hahanap ng pera na pambayad. Tanging sa Iris lang naman ang mahihinga niya ng pera. I mean, mauutangan kasi mayaman ang asawa ni Iris at mga magulang nito. Kay Iris lang din makapalang mukha niya. Bes, kapag nabalitaan mong nawawala ako, ibig sabihin nun, pinatay na ako. Ani bigla ni Patty. Muntik nang maibuga ni Iris ang kanyang iniinom. Masama niyang tinignan ang kaibigan. Saan naman galing ang bagay na yan? Alam mo, baliw ka talagang babae ka. Huwag mo ang sasabihin ng ganyan. Asik ni Iris. Napanguso naman si Patty. Baka mamaya kasi ipapatay na lamang ako ni boss. Hindi ko talaga alam ang mangyayari sa akin, Bes. Hindi ako natatakot, pero hindi ko maiwasan na mapaisip. Sabi ni Patty at saka nagpailing-iling. Imposibleng ipapatay ka nun. Hindi naman mamamatay tao yun At saka, di ba, magaling ka naman? Kayang-kaya mong gawa ng paraan yan. Akitin mo na lang kaya, kagaya ng balak mo. Sabi ni Iris. Paano kapag hindi mag-work, Bes? Hindi tumalab? Tanong ni Patty at napatigil si Iris sa pag-inom at tinignan ng kaibigan. Parang ngayon ka ata nawala ng confidence sa sarili mo Hindi ba mataas ang confidence mo? Sa pagkakaalam ko, dakilang malandi kang babae. Kaya bakit parang nawala yata ngayon? Napanguso si Patty. Kasi naman, Bes. Iniisip ko lang naman mamaya hindi mag-work yung plan ko. Di ba? Kawawa ako. Sabi ni Patty. Hindi mo pa nga nasusubukan. Kaya paano mo malalaman? Umayos ka nga ng pag-iisip. Sige ka, masasampal kita. Sabi ni Iris.
Tama ka. Kaya kailangan subukan ko muna. Maghahanda na ako at pupunta ako sa kanya bukas. Pero kinakabahan talaga ako, bes. Baka kasi kung anong mangyari sa akin. Diyos ko, baka sakalin na lamang ako ni boss. Sabi ni Patty na nag-i-imagine na naman ng kung ano-ano sa isip niya. Alam mo, baliw ka talagang babae ka minsan. Kung ano-ano ang iniisip mo. Maghanda ka na lamang, gaga ka. At saka, kilala mo naman ang boss mo, di ba? Kaya alam mo na kung paano yun maaakit at saka mauuto. Nakauto ka nga ng ilang bilyon eh. Sabi ni Iris at napahawak naman si Patty sa kanyang ulo na animoy nag-iisip. Tama nga naman si Iris. Kilalang kilala talaga siya ng kaibigan. Paano ba naman? Matagal na silang magkasamang dalawa. College days pa lamang ay magkakilala na sila at magkaibigan. Best friend pa nga eh. Tapos nagsasabihan pa ng mga kwento at ng secret sa isa't isa. Tanging si Iris lamang din ang naging kaibigan ni Patty kahit na friendly siya nung nag-aaral siya. Kasi paano ba naman hindi niya type ang ibang mga kumakaibigan sa kanya kasi alam niyang hindi naman ito totoo sa kanya. Alam niya kung sino ang mga plastic at hindi. Tanging si Patty lamang ang totoo at sa tagal na nilang magkaibigan ay kilala na nila ang isa't isa kaya alam na nila kung kailan sila nagsisinungaling o hindi. Kahit na may asawa na si Iris ay hindi pa din ito nakakalimutan si Patty. Palagi niya pa ding sinasama sa lahat ng mga bagay kasi ayaw niyang mapag-iwanan ang kaibigan. Wala kasing boyfriend, puro paglalandi lamang, hindi nagseseryoso. Pero nahulog sa boss kaya hayon. Hanggang ngayon, crush na crush ang boss niya sa trabaho. Nauto niya pa ito ng ilang bilyon para lang mabili ang mga luho niya. Kaya ngayon, problemado siya. Pinapagalitan naman ni Iris ang kaibigan niya. Pero sadyang matigas talaga ang ulo nito at hindi marunong sumunod kaya sa huli ay wala na din siyang nagagawa. Mas nasusunod pa din ang gusto nito. Pero nakaalalay naman si Iris. Lagi niyang ginagabayan ng kaibigan kasi ayaw niya itong mapahamak. Dinadamayan niya din ito kapag nadadown ito. Kaso, hindi open si Patty sa kanyang nararamdaman. Mas pinipili nitong itago na lamang sa sarili niya ang kanyang mga problema kaysa magsabi sa ibang tao. Pero dahil kilala ni Iris ang kaibigan, ay kahit na hindi ito magsabi sa kanya, alam niya tuwing may problema ito. Basta, umayos ka Patricia. Huwag ka mahuhulog sa boss mo. Alam mo naman ang status niyong dalawa, di ba? Uso pa naman ngayon ang nagkakainlaban. Sabi ni Iris at natawa. Lah, huwag mo ko igagaya sa'yo babae. Isa pa, hindi ako mahuhulog sa kanya no. Hanggang landian lamang. Sabi ni Patty. Napahagik-hik si Iris. Hindi mo sure. Pero sa akin naman walang problema kung mahuhulog ka sa kanya. Pero ang sa akin lang, dapat siya muna mauna bago ikaw. Umirap si Patty. Hindi ko naman siya gusto. Kaya huwag kang mag-alala. Never akong magkakagusto sa kanya. Sabi ni Patty. Huwag kang magsalita ng tapos, gaga. Pero ayokong makita kang umiiyak at nasasaktan ha. Malalagot ka talaga sa akin. Sabi ni Iris. Hindi no. Hindi ako iiyak para sa lalaki. Da! Ayaw na din nasasaktan si Patty kasi kapatid na ang turing niya dito. Kung dati, ito ang nagtatanggol sa kanya, ngayon naman siya ang nagtatanggol kay Patty. Nabubuli kasi si Iris noon at si Patty ang tumulong sa kanya at doon na nagsimula ang pagkakaibigan nilang dalawa na tumatag hanggang ngayon. Nanatili si Iris sa bahay ni Patty. Nung hapong yon ay sinundo na siya ng kanyang asawa kaya naiwan na si Patty mag-isa. Kumakanta na naman siya. Hobby niyang gawin yon at nasanay na din siya. Biglang nagring ang phone ni Patty kaya napatigil na lamang siya sa pagkanta at paglilinis. Boss calling. Iyon ang tumatawag. Napahinga si Patty at inayos ang sarili bago sagutin ang tawag. Video call iyon. Hello sir, what can I do for you po? Magalang na tanong ni Patty habang nakangiti. Pero halos maglaway siya
nang makitang walang suot pang itaas ang boss niya. Shoota! Ang hot talaga ni Sir kahit kailan. Ang sarap ibulsa. Ani Patty sa kanyang isipan. Kagat na ang labi ngayon. Sir, baka po gusto niyo akong kausapin. Huwag niyo po ibalandra sa harapan ko ang katawan niyo. At baka makagat ko na lamang po kayo. Walang hiyang sabi ni Patty. Natigilan ang boss niya na pagak na tumawa nang harapin siya. Napasimangot si Patty dahil nasa mukha ng lalaki ang pangaasar. Punta ka dito, sabi ng lalaki. Sa bahay niyo, sir? Tanong ni Patty, tuwang-tuwa sa loob niya. Ay, bakit naman po? Maang na tanong ni Patty kahit na nais niya nang magbihis at saka magpunta sa amo. Tumingin ang lalaki sa phone at sobrang lapit nito. Napakagat-labi na lamang si Patty. Maglalandian tayong dalawa, unless sawa ka na sa akin, sabi nito at pinasadahan ng mga daliri ang kanyang buhok. Nanlaki ang mga mata ni Patty na mabilis sumagot. Hala, si sir, wala naman ako sinasabi. Papunta na nga ako oh. Ani Patty at pinatay na ang tawag pero narinig niya ang pagak nitong tawa. Kaya din talaga gustong-gusto niya si Dustin kasi masyadong mapagbiro ito. Playful pero para kay Patty ay totoo. Ganun kasi siya kaasyumera. Aware naman ng boss niya na nilalandi niya ito pero wala naman itong sinasabi. Go with the flow din. Hinahayaan siya. Nilalandi din siya pabalik. Kaya kilig na kilig si Patty habang si Dustin walang kaalam-alam na totoo para kay Patty ang lahat. Mabilis na nag-ayos si Patty ng kanyang sarili. Kulay pulang halter top ang kanyang suot at napaka-sexy nito. Lalo na at nakalugay pa ang mahabang buhok nito. Maaakit ka talaga sa kanyang itsura at yun talaga ang kanyang balak. Mabilis nang pumara si Patty ng taxi at sinabi niya sa driver kung saan ang kanyang destinasyon. Mabilis siya nakarating sa lugar at yan na naman ang nagwawala niyang puso dahil sa sayang nararamdaman. Inayos ni Patty ang kanyang sarili nang naroon na siya sa tapat ng gate ng mansion ni Dustin. Napakayaman talaga ng lalaking ito. Pasok po ma'am, sabi ng gwardya para ngumiti si Patty at nagpasalamat. Kilala na siya ng mga tauhan at kasambahay kaya naman kapag nariyan siya ay pinapapasok siya. Feel at home na siya, hindi na siya ibang tao para sa mga katulong doon. Minsan kasi, nandoon si Patty at tumatambay lamang. Nasaan po si Dustin? Tanong ni Patty sa isang kasambahay. Naroon po siya sa kanyang silid. Pumunta na lamang po kayo doon, ma'am. At kanina pa po kayo hinihintay ni sir. Sagot nito. Kilig naman ang naramdaman ni Patty. Parang mababaliw na naman siya. Agad na siyang naglakad sa hagdan patungo sa silid ni Dustin. Kabisado niya talaga ang buong mansyon. Akala mo'y doon na siya nakatira. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Patty. Kagat niya ang kanyang mga daliri. Agad kumatok si Patty sa pinto. Come in, sagot ni Dustin para buksan ni Patty ang pinto. Agad niyang nakita ang likod ni Dustin. Wala itong suot pang itaas. Napanganga na lamang si Patty habang pinagmamasdan ang katawan nito. Like the view, babe? Napakurap si Patty. Doon siya natauhan. Pagak namang natawa si Dustin. Like the view ka dyan. Wala namang maganda, no? Feeling nito. Ani Patty. Tinawanan lamang siya ni Dustin. Okay, sabi mo eh. Come here. Nakakaakit na tawag ni Dustin. Hindi mapakali si Patty pero agad siyang sumunod. Pagkalapit niya kay Dustin na nakaupo sa sofa ay bigla na lamang siya nitong hinila para napaupo siya sa mga hita nito. So, babe, nasaan ang pera ko? Bulong nito sa tenga ni Patty. Bahagya pang kinagat. Napakagat-labi naman si Patty. Hiyan na nga ba ang sinasabi niya? May dahilan talaga kung bakit siya nito pinapunta. Gumagawa pa ako ng paraan eh. Sorry na. Bigyan mo pa ako ng ilang months. Please? Sabi ni Patty. Wow!
Bakit ikaw ngayon ang demanding ha? I like your confidence. Manghang sabi ni Dustin. Napakamot ulo naman si Patty. Magbabayad naman ako. Kaso, wala pa akong pera eh. Paswelduhin mo ako. Ungot ni Patty. Pagak na natawa si Dustin. Kakaiba ka talagang babae ka. You never failed to amaze me. Sabi ni Dustin. Napanguso naman si Patty. Wala pa talaga akong pera. Promise. Ganito na lang. Baka naman may pwede kang i-offer sa akin na iba pang work. Para naman may pambayad ako. Ani Patty. At pinagdadasal niyang sana mag-work ang binabalak niya. Nakuryente siya nang haplusin ni Dustin ang kanyang bewang maging ang kanyang braso. Yan ang pag-uusapan natin. Dahil kapag tumagal pang utang mo, mas malaki ng interes. Sabi ni Dustin. Natigilan si Patty at napanganga. Ha? May interes? Hindi pa pwedeng wala na lang tubo? Parang hindi naman tayo magkakilala. Sabi ni Patty. Dusty chuckled and kissed the cheeks of Patty. Sobra ka na ata, babe ah. Masyado ka ng abuso. Siyempre may interes. Ilang buwan na nga kitang hinayaan na huwag mo munang isipin ang utang mo sa akin dahil alam kong wala kang pambabayad. Pero ngayon, hindi naman pwede ang bagay na yan. Lahat tayo nangangailangan ng pera at kailangan magbayad sa tamang paraan. Mahabang sabi ni Dustin. Napatango na lamang si Patty. Hindi siya pwedeng umangal dito. Siya ang may utang tapos may interes pa. Ano bang iniisip mo? May offer ka ba sa akin? Tanong ni Patty. Ngumisi naman si Dustin at napatulala na lamang si Patty. Ang hot niya talaga. Nakakalaglag panty. Ani Patty sa isipan. May naisip ako. Sabi ni Dustin. Share mo naman. Sagot naman ni Patty. Be my slave for 12 months. Sabi ni Dustin. Natigilan si Patty pero agad din siyang napangiti. Slave lang pala eh. No problem sa akin. Kuya na makakapagpabawas ng utang ko. Di gora na. Kesa naman mas lumaki pa. Sabi ni Patty habang malawak na nakangiti. Napangisi naman si Dustin. Pero hindi basta slave lamang, Patty. Kailangan may maayos na usapan tayo. May rules, may guidelines. At syempre, kailangan may malinaw na understanding. Natigilan na naman si Patty. Nagkagatlabi siya. Sige, ano ba yun? Ipaliwanag mo na lamang sa akin para malaman at maintindihan ko. Sabi ni Patty. Nagulat siya nang halikan na lamang ni Dustin ang kanyang balikat pero hinayaan niya na lamang ito. Kasi gusto niya din naman ito at saka natutuwa siya. Ang unang nakasaad sa kontrata na siya ibibigay ko mamaya. Basahin mo mabuti para wala tayong problema. Kailangan dito ka manatili sa bahay dahil kailangan kita 24 hours. Alam mo naman siguro ang salitang slave, di ba? Sabi at tanong ni Dustin. Napatango si Patty. Oo naman, alam ko. Ano akala mo sa akin, hindi nag-aral? Pagak na natawa si Dustin dahil naisingit pa talaga nito ang kakaibang ugali. Malinaw ba sa'yo na dito ka kailangang manatili? O baka nais mo pang linawin ko? Tanong ni Dustin. Napailing naman si Patty. Hindi na. Malinaw na sa akin. Sabi ni Patty. Good then. Ang sunod ay kailangan mo sundin lahat ng gusto ko at ipag-uutos ko. Slave kita, kaya bawal kang tumanggi. Tandaan mo na sobrang laki ng utang mo sa akin. Sabi ni Dustin na akala mo'y nananakot at natutuwa naman si Patty imbes na kabahan sa mangyayari sa kanya. Wala naman akong angal, kaya naiintindihan ko. Next? Tanong ni Patty. Ay teka, paano kapag sex yung gusto mo tapos ayoko? Tanong ni Patty. Namumula ang mga pisngi. Hindi niya alam bakit na itanong niya yon. Napangisi naman si Dustin. Hindi mangyayari yan. Ikaw mismo magbibeg sa akin pagdating sa bagay na yan. Not me. Sabi ni Dustin na bakas ang pagmamayabang sa kanyang muka.
Napataas naman si Patty ng kilay, but deep inside, iba ang iniisip niya. Ayaw niya lang mapaghalataan. Alam mo, ang yabang mo talaga kahit kailan. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ani Patty. Pagak na natawa si Dustin at saka hinaplos ang kanyang balikat. Talaga, may mapagyayabang naman ako. Kaya bakit hindi ako magyayabang? Nagsasabi din naman ako ng totoo Sabi pa ni Dustin. Irap na lamang ang naging tugon ni Patty. Oh, ano pang kailangan kong gawin? Tanong ni Patty. Sa 12 months na yon, kailangan mo akong pagsilbihan. Lalo na ang pasayahin. Hindi ka din pwedeng sumuway sa mga nais ko. Sabi ni Dustin. Paano kapag sumuway ako? Tanong ni Patty. Ngumisi naman si Dustin. Ngising naakit si Patty. Dahil nakaupo siya sa kandungan ni Dustin ng paharap, malaya na nakikita ang mukha ni Dustin. Gupong-gupo talaga siya sa mukha nito, lalo na nang dilaan pa nito ang mga labi. Bumaba na lamang ang tingin ni Patty roon. Ilang beses na silang naghalikan ni Dustin kahit na hindi malinaw kung ano nga ba silang dalawa. Kung fling lang ba or boss at empleyado. Pero walang pakialam si Patty doon. Basta nag-e-enjoy siya. Yun naman ang mahalaga para sa kanya. Natitempt si Patty na halikan si Dustin habang nakatingin sa labi nito. Parang gusto niya itong sunggaban. Hindi niya na maintindihan ang kanyang sarili. Sabi niya, hindi siya magpapaakit, lalo na ang mahuhulog kay Dustin. Kapag sumuway ka, syempre may parusa. Hindi pwedeng wala. Kailangang meron dahil matigas yung ulo mo. Sabi ni Dustin, pero tunog ng aakit ang kanyang boses. Ano namang parusang kailangang harapin kung sakali man? Tanong ni Patty. Curious siya at ngumisi naman si Dustin. Well, malalaman mo ang bagay na yon babe kapag may ginawa kang hindi tama at hindi ko nagustuhan. Pero sa ngayon, ipagluto mo muna ako. Hindi talaga ako kumain kasi gusto ko ng luto mo. Sabi ni Dustin at pagak na natawa si Patty. Siraulo ka talaga minsan. Paano kapag nagkasakit ka? Kailangan nandito ako palagi para lang kumain ka? Taas kilay nitong tanong. Nandito ka naman ngayon sa tabi ko palagi. Sagot naman ni Dustin. Namula na lamang si Patty dahil sa kilig na nararamdaman. Umalis na siya sa kandungan ni Dustin at nagtungo siya sa kusina. Kasunod niya naman si Dustin. Pinagluto niya si Dustin ng paborito nitong pagkain, ang sinigang. Hindi halos makagalaw ng maayos si Patty dahil pinagmamasdan ni Dustin ang bawat kilos niya. Hindi niya maiwasan na mailang at mamula dahil sa kilig. Parang bata man pero yun ang nararamdaman ni Patty lalo na at iba ang tingin sa kanya ni Dustin. Nang matapos si Patty magluto ay inasikaso niya na si Dustin. Sumabay na din siya kay Dustin sa pagkain. Nagkwentuhan silang dalawa hanggang sa namalaya na lamang nila na nagtatawanan na sila. Napatingin si Patty kay Dustin ng palihim. Marahan siyang napapahinga at may takot na umuusbong sa kanyang dibdib. Takot na baka masaktan siya dahil mas lumalalim ang nararamdaman niya kay Dustin. Minamahal niya na ito at hindi lamang simpleng pagkagusto. Saan na naman tayo? Ungot ni Patty matapos nilang mamasyal sa isang park na may mga palaruan at may mga bata. Basta, sumama ka na lamang. Ang dami mong reklamo. Asik naman ni Dustin. Umirap si Patty kung saan-saan sila pumupunta dahil nag-aaya si Dustin. Napapagod na siya. Nagugutom ka na ba? Malambing na tanong ni Dustin. Napaigtad si Patty sa pagkakaupo at napatingin kay Dustin na nagmamaneho. Ay, buti naman nagtanong ka. Kanina pa ako gutom. Sagot ni Patty. Natawa si Dustin. Bakit hindi ka nagsasabi? Habay syempre, nakakahiya naman. Ikaw ang boss, kaya malamang. Ikaw ang masusunod. Baka mamaya ano pang gawin mo sa akin? Ani Patty at sumandal sa bintana. Ikaw talaga.
Sabi na lamang ni Dustin. Pagod na ako. Gusto ko magpahinga. Sabi ni Patty at saka pinikit ang mga mata. Hinayaan ni Patty na tangayin siya ng antok hanggang sa nakatulog na talaga siya. Patuloy naman sa pagmamaneho si Dustin pero hindi niya maiwasan na sulyapan si Patty. Wala sa sariling napangiti siya at saka napailing. Hapon na nang makapunta sina Dustin at Patty sa kanilang destinasyon at nanatiling mahimbing ang tulog ni Patty kaya wala itong kamalay-malay. Tinanggal ni Dustin ang kanyang seatbelt, ganun din kay Patty. Marahan at maingat ang kanyang mga kilos. Lumapit siya kay Patty ng bahagya at hinawi ang ilang hibla ng buhok nito habang nakangiti siya. Ang ganda pa din talaga kahit natulog. Parang Diyosa. Sabi ni Dustin at pagak na tumawa. Hinalikan niya si Patty sa noo. Gumalaw si Patty pero hindi naman ito nagising. Lumabas na si Dustin sa sasakyan. Binuhat niya ng marahan at maingat si Patty. Humampas ang malamig na hangin sa kanilang katawan mula sa beach. Nagtungo si Dustin sa isang rest house. Siya ang nagmamay-ari ng beach resort. Marahan niya inilapag si Patty sa kama. Inayos niya ang pagkakahiga nito at hinalikan muna sa noo bago kumutan. Sleep well, my queen. Bulong ni Dustin. Hinanda lamang ni Dustin ang kakainin ni Patty kapag nagising ito. Nagpabili din siya sa kanyang bodyguard ng mga gagamitin ni Patty. Nagpa-grocery din siya para sa kanilang dalawa. Kaya ko talagang gawin lahat para sa kanya. Binabaliw niya ako ng husto. Iling ni Dustin at ngumiti. Gabi na nang magising si Patty. Nagtataka siya kung nasaan siya at nangapa siya para makababa. Naabutan niya si Dustin sa sala na nanonood ng TV. Dustin! Tawag ni Patty. Agad lumingon si Dustin. Ngumiti ito at mabilis na pinuntahan si Patty. Humawak siya sa bewang nito at hinalikan ito sa noo. Gising ka na agad? Sabi ni Dustin. Ngumuso si Patty. Nagising ako. Nasaan tayo? Tanong ni Patty. Nasa beach tayo. Hindi na kita ginising kanina. Bukas igagala kita sa lugar. May niluto na ako. Kumain na tayo. Sabi ni Dustin. Hindi ka pa kumakain? Tanong ni Patty. Hinantay kita magising. Gusto ko sabay tayo. Sabi ni Dustin. Ngumuso naman si Patty. Dapat ako ang slave mo, di ba? Bakit parang ikaw yata? Natawa si Dustin. Handa akong maging slave mo. Pagsisilbihan kita. Sabi ni Dustin. Nanatili sila sa beach at maraming memorya silang ginawa at doon nila tuluyan na pagtanto ang siyang nararamdaman pero natatakot parehas umamin sa isa't isa. Sa bawat tinginan nila ay kakaiba ang siyang makikita mo, puno ng pagmamahal. Lumipas ng ilang buwan, magkasama na sina Patty at Dustin sa isang bahay dahil na din sa nais ni Dustin. Nagtataka nga si Patty kasi wala malang inuutos na mahirap si Dustin sa kanya. Puro magagaan lamang at dahil doon, tuluyan nang nahulog si Patty kay Dustin. Parang gusto niya na lamang ihinto ang lahat dahil mahal niya na talaga si Dustin. Hindi na laro ito para sa kanya. Gusto niyang maging totoo na pero natatakot siyang aminin kay Dustin ang lahat. Pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang malaman ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Gulong-gulo na si Dustin sa kanyang nararamdaman. Matagal niya nang nakakasama si Patty at ang una naman talagang balak niya ay paglaruan lamang ito. Pero hindi yun ang nangyari dahil bawat araw na nakakasama at nakikita niya si Patty habang magkasama sila sa trabaho ay kakaiba na agad ang kanyang nararamdaman. Una pa lamang nang makuha ni Patty ang kanyang atensyon. Pero hanggang ngayon hindi niya pa din talaga mapagtanto kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya. Tol, ayaw mo lamang aminin sa sarili mo. Pero sa amin, alam naming mahal mo na si Patty. Kaya wag ka nang in denial pa kasi masyado kang halata. Sabi ni Nico kay Dustin na hinawakan niya sa balikat.
Bakas kasi sa mukha ni Dustin na namomroblema ito. Di ko akalain na isang babae lamang ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Pero tama si Nico. Huwag ka nang in denial. Kasi kapag nagpatuloy yan, ikaw lang din naman ang kawawa. Mas mahuhulog ka lang lalo. Sabat naman ni Joshua na kanina pang tahimik pero nakikinig sa kanilang usapan. Kung ako sa'yo ay umamin ka na, bago pa mahuli ang lahat. Baka mamaya niyan, maunahan ka pa ng ibang lalaki. Napakaganda pa naman ni Patty. Saka sabi mo, agaw atensyon ang charm niya. Pangaasar ni Nico. Sinamaan siya ng tingin ni Dustin pero mas ngumisi lamang ito. Paano kung hindi niya naman ako gusto? What if she reject me kapag nalaman niya ang unang bala ko? Tanong ni Dustin. Tinapik-tapik ni Nico ang balikat niya. Talagang nababaliw ka sa kanya, no? Si Patty lang palang makakapagpabaliw sa kagaya mo, ha? Pero tol, di ka pa nga umaamin, kaya paano mo masasabi? At saka, ipaliwanag mo. Ganun lang yun. Malawak naman ang mindset ni Patty. Kaya alam ko maiintindihan niya. Marahang sabi pa ng kaibigan. Napabuntong hininga si Dustin at napakamot na lamang sa kanyang ulo. Hindi niya na talaga alam, pero gagawin niya ang sinabi ng mga kaibigan. Aamin na ako, sabi ni Dustin. Ano man ang maging resulta ay tatanggapin ko ng buo. At irerespeto ko ang kanyang desisyon. Napangiti naman ang mga kaibigan niya. Yan ang tama, kaya good luck. Galingan mo, sabi ni Nico. Tumango naman si Dustin. Hindi mapakali si Dustin hanggat hindi niya nasasabi kay Patty ang nararamdaman niya. Hindi siya magiging kalmado kaya ang ginawa ni Dustin ay nag-isip siya kung paano siya aamin. Nang sumapit ang gabi ay nakita niya si Patty sa garden, nakaupo roon sa upuan at kinuha na ni Dustin ang pagkakataon na yon para masabi ang pag-ibig niya. Patty! Tawag ni Dustin kay Patty nang makalapit siya. Ang kaninang si Patty na nakatingin sa kalangitan ay tumingin kay Dustin. Agad na pumintig ang puso ni Patty ng mabilis nang salubungin ito ang namumungay na mata ni Dustin. Gusto sana kitang makausap. May mga bagay lamang ako nais sabihin. Seryosong sabi ni Dustin. Napakagatlabi si Patty at kinabahan. Shit! Baka i-end niya ng kontra ko bilang slave niya. Hindi pwede. Hindi pa ako nakakaamin sa kanya. Sabi ni Patty sa kanyang isipan. Grabe ang kanyang kaba. Pwede naman tayong mag-usap ngayon. Wala akong ginagawa. Ano ba yun? Pinilit ni Patty na maging kasywal ang boses kahit na kung ano-ano na ang tumatakbo sa kanyang isipan. Umupo si Dustin sa kanyang tabi. May agwat ng kaunti sa kanilang gitna kaya hindi nagtama ang kanilang mga balat. Patty, una sa lahat gusto ko muna mag-sorry kasi may kasalanan talaga akong ginawa. Natigilan si Patty pero hindi siya umimik. Hinayaan niya si Dustin muna ang magsalita. Hinayaan ko talagang mangutang ka sa akin at nang malaman kong magastos ka, ay kinuha ko ang pagkakataon na yun. Planado ko talaga na humantong na maging slave kita. Na nangyari naman. Ang bala ko talaga ay paglaruan ka. Amin nito. Imbis na masaktan si Patty ay natawa siya. Hindi siya tanga na hindi niya alam yun. Nagtaka si Dustin sa reaksyon niya. Alam ko na ang bagay na yan. Kasi narinig ko kayong mga kaibigan mo na nag-go with the flow naman ako. And no worries. Hindi naman ako galit or what. Nagulat lamang ako nung marinig ko. Pero wala na sa akin yun ngayon. Ngiting sabi ni Patty. Napabuntong hininga naman si Dustin at inayos ang sarili. I'm sorry for that, Patty. Pero agad ko din namang hininto yun. Nung naguguluhan na ako. Kumunot ang noo ni Patty. Ha? Naguguluhan? Saan naman? Tanong ni Patty. Hindi agad nakasagot si Dustin na nagsimula na namang kabahan. Napakagatlabi si Dustin at saka tinignan si Patty na nagtatakang nakatingin sa kanya.
Naging malumanay ang mukha ni Dustin na hinawakan ng kamay ni Patty na napaigtad sa gulat at parang nakuryente. Dahil Patty, ang totoo, gulong-gulo talaga ako nung una. Di ko talaga maintindihan kung ano nga ba ang totoong nararamdaman ko sa'yo. Pero tama ang mga kaibigan ko. In denial nga lang ako. Pero ngayon, sigurado na ako sa nararamdaman ko. Sabi ni Dustin. Napalunok na lamang si Patty. May ideya na sa kanyang utak pero ayaw niyang mag-assume agad hanggat hindi pa sinasabi ni Dustin sa kanya. Humigpit ang hawak ni Dustin sa kamay niya na nanlalamig sa kaba. Patty, mahal kita. Totoo ang nararamdaman ko. Walang halong biro, hindi laro. Seryoso ako sa feelings ko at papatunayan ko yun sa'yo. Sabi ni Dustin. Natulala saglit si Patty bago siya makabawi sa nalaman. Ngumiti siya. Liligawan kita, Patty. Gagawin ko ang lahat. Hindi na kita alila. Tapos na ang 12 months na pagiging slave mo. Dagdag pa ni Dustin. Kaya ba, hindi mo ko pinapahirapan dahil mahal mo ko? Tanong ni Patty. Oo, Patty. At sana payagan mo akong mahalin ka at saka ligawan ka. Pangako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ikaw naman ang susundin ko ngayon. Sabi ni Dustin. Napakagatlabi si Patty at bahagya siyang lumapit kay Dustin. Hinaplos niya ang pisngi ni Dustin para mas lalong mamungay ang mga mata nito. Hindi mo na ako kailangang ligawan pa kasi sinasagot na kita. Natigilan si Dustin. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Ano? Mahal din kita, Dustin. At bala ko ding umamin. Kaso, naunahan mo ko eh. Pero, tayo na. Boyfriend na kita. At girlfriend mo na ako. Ayokong patagalin pa. Lalo na at naglalandian din naman tayo, diba? Pagak na natawa si Patty sa sarili dahil sa sinabi nito. Bigla siyang sinunggaban na lamang ni Dustin ng halik. Nagulat si Patty nung una pero tumugon din siya. Kaso, tinigil agad ito ni Dustin. Napabusango tuloy si Patty. Liligawan pa din kita, Patty, kahit na tayo na. Mahal na mahal kita, Patty. Sabi ni Dustin. Napangiti naman si Patty. Mahal na mahal din kita, Dustin. Patty replied. Sa ilalim ng gabi at mga tala, nabuo ang pagmamahalan ni Patty at Dustin. Pagmamahalan na hindi inaasahan pero hanggang sa katapusan na. Ang pagiging slave ni Patty ay napalitan ng pagiging kasintahan ni Dustin. At ang cute ng kanilang love story na kanila ikukwento sa kanilang mga magiging anak sa kasalukuyan. Naging masaya ang relasyon nilang dalawa at natatawa na lamang sila kapag naiisip kung paano sila nagsimula kasi sinagot agad ni Patty si Dustin nang mag-aminan sila. Pero nanligaw pa din si Dustin kay Patty kahit na silang dalawa na. Nag-effort pa din siya kasi deserve ni Patty ang bagay na yon. At masaya naman si Patty kay Dustin. Talagang tinotoo na nila. Natupad ang nais ni Patty. Hindi man naging madali ang relasyon nila, pero nangako sila sa isa't isa na bawat away at tampuhan nila ay agad nila itong aayusin. Hindi din sila maghihiwalay kahit na anong mangyari. Sa buhay ni Patty at Dustin, may mga gabi na sila lang dalawa sa buhanginan, nakaharap sa karagatan na tahimik at malamig, sa ilalim ng maliwanag na bituin at kahalumigmig ng buwan. Sila'y nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at kinabukasan. Alam mo, Dust, parang ang dami pang kailangan nating pag-usapan tungkol sa ating future, sabi ni Patty habang pinapanood ang mga alon na dumadaan sa dalampasigan. Tumingin si Dustin sa kanyang kasintahan, ang mga matay puno ng determinasyon at pag-asa. Oo nga, babe. Pero, di ba masarap din na tayo'y magkasama dito? Nagmumuni-muni, at saka matutupad din naman ang mga pangarap natin sa future, he added. Ngumiti si Patty, ramdam ang init ng yakap ng kanilang sandaling pagkakasama.
Oo, pero minsan kasi nakakatakot no? Yung hindi natin alam kung tama ba yung mga decisions natin. Nag-a-agree si Dustin. Totoo yan. Pero sa tingin ko, basta't magkasama tayo, kakayanin nating lahat. Nagsimulang maglakad si Patty sa buhangin. Ang mga yapak ay sinusubukan ng lakas ng kanyang pag-aalala. Iniisip ko rin kung saan tayo pupunta. Kung paano natin haharapin ang mga challenges at kung paano. Naglakad si Dustin papunta sa kanyang kasintahan. Nagpapakita ng determinasyon sa kanyang mga salita. Mahirap talaga minsan, pero 'di ba mas exciting yung journey kung saan di natin alam ang kahihinatnan? Si Patty ay tumingin sa kanyang mga mata, naglalaman ng pag-asa at pangarap. Tumpak ka dyan, Dust. Siguro, kailangan lang natin pagkatiwalaan yung isa't isa at sa mga desisyon na ginagawa natin. Si Dustin ay yumakap kay Patty. Binigyan siya ng lakas at seguridad. Exactly, babe. Saan man tayo dalhin ng buhay, basta't magkasama tayo, alam kong kaya nating harapin ang lahat. Naupo sila sa buhangin, nagpapatuloy sa kanilang mga usapan habang hinaharap ang kanilang kinabukasan na puno ng posibilidad at pag-asa. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap sa buhanginan, napapag-usapan din ni Patty at Dustin ang kanilang mga pangarap at mga plano para sa hinaharap. Tingin mo ba, Dust? Kaya nating gawin to? Tanong ni Patty habang tinutok ang kanyang tingin sa malayo, sa kahiligan ng dagat na kumikislap sa liwanag ng buwan. Mahirap sabihin ng sigurado, babe. Pero alam mo naman na handa akong subukan ng lahat para sa atin. At kaya natin to syempre. Magkasama tayong dalawa. Basta magkasama tayo, kakayanan natin lahat. Napangiti si Patty at hinawakan ng kamay ni Dustin. Minsan kasi parang naguguluhan ako eh. Ang dami nating pinaplano. Pero hindi natin alam kung paano tayo magsisimula. Nagkibit balikat si Dustin, ngunit may ngiti sa kanyang muka. Ganun talaga, babe. Parte yan ng buhay. Hindi naman natin kailangan na lahat ay malinaw agad. Basta't buo ang tiwala natin sa isa't isa. Kaya nating harapin ang kahit ano. Hindi naman kailangan madaliin, di ba? Merong tamang oras ang lahat. Napangiti si Patty at tiningnan si Dustin na puno ng pagmamahal. Hindi siya nagkamali ng lalaking minahal niya kasi ngayon nakikita niya at nalalaman niya kung gaano kalawak ang isip ni Dustin. Totoo yan, sagot ni Patty na napabuntong hininga. Alam mo, minsan iniisip ko rin kung magiging okay ba tayo sa hinaharap. Kung magkakaroon ba tayo ng sapat na pera, ng magandang bahay, ng magandang buhay. Nagkunot noo si Dustin, ngunit hindi nawala ang ngiti sa kanyang muka. Pati yan, babe. Kaya nating pag-usapan yan. Hindi naman natin kailangan na maging perfect agad eh. Basta't nagtutulungan tayo at nagmamahalan. Kaya natin yan, babe. Habang naglalakad sila sa buhanginan, marahil ay may pagkakataon na nawawala sa kanilang mga damdamin. Pero sa bawat hakbang na kanilang ginawa, lalo pa nilang nakikilala ang isa't isa. Tila ba mas naiintindihan nila ngayon ang isa't isa. Hindi kailanman naging madali ang pagpaplano ng hinaharap. Lalo na't sila'y naglalakad pa lang sa kanilang mga pangarap. Subalit sa bawat salita at yakap, lumalim ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Habang tumatagal, mas napagtanto ko na kahit anong mangyari, basta't magkasama tayo, kaya natin. Ani Dustin habang hinahalikan si Patty sa noo. Hindi naman natin kailangang malaman lahat ng sagot ngayon. Mahalaga na nandito tayo para sa isa't isa. Napangiti si Patty. Nagpahinga ang kanyang ulo sa balikat ni Dustin. Oo nga, Dust. Alam mo, ang sarap lang naisipin na may taong handang harapin ng kinabukasan kasama ako. Ay. Nagsimula silang maglakad muli. Dahan-dahan naglalakbay patungo sa kanilang kinabukasan. Sa ilalim ng kumikislap na mga bituin at payapang dagat, tila ba nagkakaroon na sila ng tiyak na direksyon. Alam mo, babe,
pag iniisip ko yung mga pangarap natin. Hindi ko maitago yung mga ngiti ko. At excited ako, sabi ni Patty na may halong kaba sa tinig. Excited din ako, babe. Tugon ni Dustin na may ngiti na hindi mapigilan. Sa paglalakad nila, tila ba ang mundo nila ay nasa kanilang mga paa. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at pangarap. Hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng buhay. Ngunit masigasig silang patungo sa kanilang hinaharap na puno ng pagkakataon. As they stayed longer on the beach, Patty and Dustin shared more intimate thoughts about their hopes and dreams, thinking about the uncertainties of the future, but finding comfort in their love for each other. Babe, minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari sa atin ilang taon pa. Pag-amin ni Patty na may halong excitement at takot habang ginuguhit ang mga patterns sa buhangin gamit ang kanyang daliri. Niyakap ni Dustin si Patty, hinila palapit sa kanya. Iniisip ko rin yun, Patty. Pero isang bagay ang sigurado. Habang magkasama tayo, alam kong malalampasan natin yan. Sumandal si Patty sa kanyang yakap, pakiramdam ng kapanatagan at seguridad. Alam mo talaga kung paano ako patahimikin at kung paano mawala yung mga inaalala ko, Dust. Siguro, yan ang dahilan kung bakit minahal kita lalo. Ngumiti si Dustin ng bahagya at hinalikan si Patty sa noo. At minahal din kita lalo dahil palagi kang handang mangarap ng malaki at harapin ang mga hamon ng may tapang. Umupo silang magkasama ng ilang sandali. Pinagmamasdan ang paglalaro ng liwanag ng buwan sa mga alon. Ang tunog ng dagat ay tila nagpapahayag ng kanilang mga saloobin, mahinahon ngunit patuloy. Alam mo, Dust, simula ulit ni Patty. Pinaputol ang katahimikan. Nagpapasalamat ako sa kung saan na tayo ngayon. Malayo na tayo mula sa unang araw natin, di ba? Tumango si Dustin, may ngiti sa kanyang muka. Oo nga, naalala ko pa yung unang date natin dito. Gaano tayo kinakabahan nun? Pabiro na tumawa si Patty, naaalala ang mga kaba sa kanyang tiyan. Hindi ako makapaniwala na may dala kang picnic basket. Ang sweet mo talaga. At dala mo ang camera mo para kunan lahat ng sandali. Dagdag ni Dustin na may ngiti sa kanyang labi. Alam ko na noon pa lang, espesyal ka. Nagbahagi sila ng mga alaala nila, pinahahalagahan ang bawat pagkakataon at ang paglaki nila bilang magkasama. Ang beach ang nagpatunay ng kanilang tawanan, pag-iyak at mga tahimik na mga sandali ng pagmumuni na nagpalakas ng kanilang samahan. Ano man ang hamon na dumating sa atin, seryosong sabi ni Dustin. Nais kong malaman mo na nandito ako palagi para sa'yo. Kaya nating lampasan ang lahat, babe. Basta magkasama tayo. Nakatingin si Patty sa kanya ng may paghanga. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig. Salamat, Dust. Ang pagkaalam na magkasama tayo ay nagpaparamdam sa akin na kayang-kaya nating harapin ang anuman. Nagtagal pa sila sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang mga kamay na magkahawak, ang kanilang mga puso na nagkakaisa sa pag-ibig at pag-asa para sa hinaharap. Ang beach ang kanilang santuaryo, hindi lamang nagtataglay ng mga yapak nila sa buhangin, kundi pati na rin ang mga pangako nila sa isa't isa. Nasusuportahan, aalagaan, at patuloy silang mangangarap ng magkasama. Kinabukasan, maagang nagising sina Patty at Dustin. Nakaupo sila ngayon sa buhanginan at hinihintay ang sunrise. Ang ganda ng umaga, babe, sabi ni Dustin habang nakatingin sa kalangitan. Tumango si Patty at ngumiti. Oo nga, sobrang relaxing dito. Parang lahat ng problema nawawala. Niyakap ni Dustin ang kanyang braso sa balikat ni Patty at mas inilapit niya ito sa kanya. Kahit na ano pang mangyari, alam mo na nandito lang ako para sa'yo, sabi ni Dustin
Pinatong naman ni Patty ang kanyang ulo sa balikat ni Dustin at ngumiti. Thank you, Dust. Alam mo ba, sobrang swerte ko na ikaw ang kasama ko. Hinalikan ni Dustin ang kanyang noo. Ako rin, babe. Every moment with you is a blessing. Sobrang nagpapasalamat talaga ako. Parang ang sarap magplano ng future natin, babe. Patty said softly, breaking the peaceful silence. Napatango si Dustin. Oo nga, babe. Handa na akong harapin ang anuman para sa ating dalawa. Magkahawa kamay silang naglakad at handang harapin lahat ng hamon sa kanilang buhay ng magkasama. The morning sun cast a golden hue over the beach as Patty and Dustin continued their stroll along the shore. They walked hand in hand, their footsteps leaving imprints in the soft sand, a testament to their journey together. Ang saya natin kahapon, mahal. Kaso, parang ang bilis ng oras. Emote ni Patty, pero ngumiti lamang si Dustin at saka siya tiningnan na namumungay ang mga mata at puno ng pagmamahal. Hindi talaga siya nagsasawang pagmasdan ang mukha ng babaeng minamahal niya. Para sa kanya, ito ang pinakamaganda sa lahat at wala nang iba pa. Tanging si Patty lamang din ang nakakagawa na pabilisin ang tibok ng kanyang puso kahit na tingnan lamang siya nito. He loves Patty so much. Oo nga, babe. Sobrang saya. Sobrang saya rin na andito ka ngayon at kasama ko. Basta kung nasaan ka, dun din ako. Sabi ni Dustin. Napangiti si Patty at hinawakan ng kamay ni Dustin. Pinaglaruan niya ito. Alam mo, kahit hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap, masaya akong kasama kita. Okay na ako sa buhay na simple lang. Basta naroon ka din. Hay, ewan. Basta, kapag kasama kita, kontento ako sa mga bagay-bagay. Sabi ni Patty. Dustin smiled. Ganon din ang nararamdaman niya. Ganon din ako, Patty. Basta't kasama kita. Alam ko mas magiging maganda ang bukas nating dalawa. I love you so much, Patricia. Sabi ni Dustin. Agang-aga naman yan, mahal ko. Pero I love you too. Sagot ni Patty at saka siya hinalikan sa kanyang labi. Nag-almusal muna silang dalawa na siyang si Dustin ang nagluto. Pagkatapos ay lumabas silang dalawa. Naglakad sila sa tabi ng beach. Rinig nila ang maingay na hampas ng alon at mga ibon sa kalangitan na maagang nag-iingay din. Nakangiti silang pinagmamasdan ang kapaligiran. Ang sarap ng hangin na humahampas sa kanilang katawan na nakakawala ng pagod. Balak mo ba talaga na magtayo ng sarili nating negosyo? Dustin asked, breaking the silence as they glazed out at the sea. Napatango naman si Patty. Buti at nagtanong si Dustin sa kanya. Oo, matagal ko nang balak yon. Nawala na din sa isip ko. At saka, masaya kasi na may backup tayo. Isa pa, parang ang saya tignan kung paano natin gagawin yon. Kung paano natin bubuuin. Pero minsan, kinakabahan din ako. Sagot ni Patty. Hinawakan ni Dustin ang kamay ni Patty. Okay lang yan, babe. Lahat naman tayo kinakabahan kapag may bago tayong gagawin. Pero alam ko, kaya natin to. Tutuparin natin yung pangarap mo. Ngiting sabi ni Dustin. Patty smiled gratefully at him. Salamat, Dust. Sobrang saya ko talaga na andyan ka parati para sa akin. Thank you sa pag-aalalay sa akin lagi. Ani Patty. Ganun naman talaga, mahal, dapat. Hindi naman pwedeng hayaan kitang mag-isa at saka iwanan na lang. Palagi mo akong kasangga sa lahat ng bagay, okay? Sabi ni Dustin. They resumed their walk, exchanging stories and dreams about their future. Each step they took together felt like a promise to support each other, to dream big, and to embrace whatever challenges life would throw their way. Alam mo, Dustin, Patty said softly as they walked side by side. Masaya ako na kasama kita sa lahat ng plano natin.
Hindi ko ito magagawang mag-isa. Dustin nodded, his eyes filled with love and determination. At alam mo, Patty, hindi rin ako magiging ganito confident kung wala ka. Sobrang mahalaga ka sa akin. At kasama ka, alam kong kaya nating abutin ang lahat. Marami ako natututunan sa tuwing kasama kita sa araw-araw. Sabi pa nito. As they strolled along the beach, Patty and Dustin felt excited and hopeful about their future together. The sun was higher now, shining warmly on the sand and sparkling on the waves. You know, Dust, Patty began, I've been thinking more about our plans. Parang nagiging totoo na lahat. Dustin nodded, looking thoughtful. Yeah, I feel it too. Parang nagkakaroon na ng hugis yung mga pangarap natin dito at ngayon. You were right yesterday. She continued gazing at him with admiration. When we're together, parang kayang-kaya natin lahat. Feeling ko, kaya nating lampasan ng anuman. Dustin smiled warmly, putting his arm around her. And we will, Patty. Step by step. Susuportahan natin ang isa't isa. They sat quietly for a moment, listening to the sounds of the beach. It was a very peaceful scene. I still worry sometimes about the practical stuff, Dust. Nag-aalalang sabi ni Patty. Like money and kung saan tayo titira. Hinawakan ni Dustin ang kamay niya. I think about those things too. But I believe in us. Magaling kaya tayo sa paghahanap ng paraan. Magtiwala ka din sa akin, mahal. Hindi kita papabayaan sa bagay na to, sabi ni Dustin. Patty smiled gratefully, feeling reassured. You always know how to ease my worries, Dust. Salamat sa pagiging sandalan ko. Dustin kissed her forehead gently. Anytime, babe. Lagi ako nandito para sa'yo. Nagstay muna silang dalawa doon. Nag-e-enjoy sila sa buhanginan. Naghabulan din sila na akala mo'y mga bata kahit hindi naman na. They are both happy. Maingay ang kanilang mga tawa. Walang pakialam sa ibang mga tao na naroon. You know what's exciting? Tanong ni Dustin bigla. Thinking about all the places we'll explore, the memories we'll create. Napatango naman si Patty. Yes, I can't wait to travel with you. Makita ang mga bagong lugar ng magkasama. Pagak silang natawa habang ini-imagine ang mga travels nilang magkasama sa kung saan-saan. Hindi nila maiwasan na ma-excite sa kanilang mga plano na nais nilang matupad. Isa na yon ay libutin ang iba't ibang lugar sa mundo. Gusto nilang magkatotoo ang kanilang mga pangarap at gagawin nilang lahat para matupad ito. Whatever comes our way, Patty, Dustin said, looking into her eyes. We'll face it together. That's a promise. Patty smiled, overwhelmed with love. I promise to, Dust. Together, kaya nating lahat. Ngumiti sila sa isa't isa habang magkahawak ang kanilang mga kamay at saka sila naglakad-lakad sa beach na may kasiyahan sa kanilang puso. At bawat hakbang na kanilang ginagawa ay pakiramdam nila na mas tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Wala nang hihigit pa sa dalawang taong puno ng pagmamahal sa kanilang mga puso at determinado sa isa't isa. Sumapit ang ilang linggo, walang kaalam-alam si Patty sa balak na gawin ni Dustin sa kanya. May plano pala si Dustin ngayong date nila. Matagal na plano ni Dustin ito. Matagal niyang pinag-isipan at pinagplanuhan. At saka parehas na silang handa. Pinagmasdan niya ang bawat kilos at salita ni Patty kasi nais niya itong mas handa sa kanilang dalawa. At ngayon, sigurado na talaga siya. Ngayon niya nagagawin dahil hindi na din siya makapaghintay pa. Nakasuot sila ng mga formal na kasuotan. Dress na green ang suot ni Patty na fit sa kanyang katawan. Bagay na bagay sa kanya. Formal na suit naman ang kay Dustin at gwapong-gwapo ito. Pinaghandaan niya talaga yon kasi ayaw niyang basta na lamang. Hindi niya alam ang sagot ni Patty sa kanya mamaya,
Pero gagawin niya ang matagal niya ng balak at tatanggapin niya ang anumang magiging resulta ng pangyayari. Sa isang marangyang restaurant sila nagpunta. Maraming mga customer na naroon. Balak talaga ni Dustin na rentahan na lang ang whole place pero masyadong halata ang mangyayari. Nagaganap na doon ang isang espesyal na sandali para kina Dustin at Patty. Matagal nang pinapangarap ni Dustin ang araw na ito, ang pagtatapos ng kanilang mahabang pag-iibigan sa isang pangako na panghabang buhay. Nakaupo sila sa isang tabi sa ilalim ng liwanag ng kandila na nagbibigay ng romantikong atmosfera. Kitang-kita sa mga mata ni Dustin ang kaba at determinasyon habang hawak niya ang kamay ni Patty. Nagkatinginan sila ng matagal bago magsalita si Dustin. "Patricia," bulong niya. "Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Kinakabahan ako, pero kakayanin ko," ani Dustin. Hindi alam ni Patty ang kanyang magiging reaksyon dahil bakas sa minamahal ang kaba sa muka. Maging sa paraan ng pagsasalita, nais niyang matawa, pero ngumiti na lamang siya at tumitig kay Dustin. "Ano yun, Dust?" "Ito na ang tamang panahon para sabihin ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Kung gaano talaga ako kasigurado na sa'yo. Kung gaano ko kagusto na makasama ka habang buhay," sabi ni Dustin sa malambing na boses. Naramdaman ni Patty ang pag-init ng kanyang pisngi. Hindi niya maiwasan na kiligin sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Dustin. Hindi niya akalain na nangyayari. "Nako, Dustin," aniya. "Nakakagulat ka naman pero mahal na mahal kita. At gusto ko na din ikaw makasama ko habang buhay," ngiting sabi ni Patty. "Talaga?" tanong ni Dustin na tila napalaki ang mga mata. "Wala akong pinapangarap kundi ikaw lang, Pat. Kaya heto ako ngayon sa harapan mo dahil nais kong makasama ka hanggang dulo." Kinuha ni Dustin ang isang maliit na kahon na galing sa kanyang bulsa sa pantalon kung saan naroon ang singsing na binili niya ng palihim. Napalunok si Patty ng mahina nang makita niya ang kahon. Hindi niya mapigilang lumaki ang kanyang mga mata sa kaba. "Ano yan, Dustin?" "Ito ay simbolo ng ating pagmamahalan," sabi ni Dustin, habang binubuksan ng kahon at inilabas ang isang magarang singsing. "Patty, mahal ko. Alam kong marami pa tayong mga pagsubok na pagdadaanan. Marami pa tayong mga problema na kailangang harapin at solusyonan. Pero narito ako sa harapan mo at nais kong itanong kung handa ka na bang pakasalan ako?" "Patricia, will you be my wife?" tanong ni Dustin. Hindi makapaniwala si Patty. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot kay Dustin ang singsing. "Oo, Dustin," bulong niya ng may luha sa kanyang mga mata. "Oo, Dustin, papakasalan kita." Napangiti si Dustin at tumayo siya sa kanyang pagkakaluhod. Sa likod ng kanilang mesa, may mga taong hindi makapagpigil sa kanilang sarili sa kaligayahan. Paminsang pag-iiling-iling at bulong-bulong ang nangyayari sa paligid nila. Naghalikan sina Dustin at Patty, puno ng pagmamahal at pag-asa para sa kinabukasan. Sa restaurant na yon, nagsimula ang kanilang bagong yugto bilang mag-asawa. May dalang pangako na walang hanggang pag-ibig at pagkakaunawaan. Hanggang sa huli, nanatili ang mga ngiti sa kanilang mga labi habang ang gabi ay patuloy na lumilipas, puno ng tamis at pagmamahalan. Nang matapos ang kanilang espesyal na gabi sa restaurant, naglakad sina Dustin at Patty sa labas, puno ng saya at pagmamahal. Hawak-hawak pa rin ni Dustin ang kamay ni Patty habang naglalakad sila sa ilalim ng mga bituin na tila naglalaro sa kanilang paligid. "Talaga bang gusto mo na tayong magpakasal?" tanong ni Patty. Tila hindi pa rin makapaniwalang nangyari ang lahat. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Ilang beses niyang tinignan ang singsing sa daliri. "Totoo yon, Pat," sagot ni Dustin na nakangiti. "Matagal ko nang pinaplano to at wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw."
Sobrang saya ko, mahal. Pero kinakabahan ako sa pamilya mo. Paano natin sasabihin? Bulalas ni Patty na puno ng halong kaba at excitement. Hindi pa kasi nakikita ni Patty ang mga magulang ni Dustin. Pero sabi naman nito ay mabait ang mga ito. Kaso hindi maiwasan ni Patty na kabahan at mag-isip ng kung ano-ano na baka hindi siya tanggapin bilang kabiyak ni Dustin. Tiyak akong mahal nila ang magiging asawa ko, sabi ni Dustin habang pinaglalapit ang kanyang noo sa noo ni Patty. Handa na ako sa anumang mangyari, basta't kasama kita. Sa kanilang paglalakad, hindi nila maiwasan na magkatinginan at ang mga mata ay puno ng saya at pagmamahalan. Mababakas sa kanila ang sobrang kaligayahan dahil ikakasal na din silang dalawa na matagal din nilang plinano at pinag-usapan. Habang patuloy silang naglalakad, naisip ni Patty ang lahat ng mga bagay na magbabago sa kanilang buhay matapos ang pagtanggap niya sa proposal ni Dustin. Naroon ang saya at takot sa kanyang puso, ngunit mas ramdam niya ang kasiguraduhan sa pagmamahal na ipinadama sa kanya ni Dustin. Alam niyang mas mamahalin pa siya lalo ni Dustin. Malaki ang tiwala niya sa lalaking kanyang mapapangasawa. Kaya wala siyang dapat na kahit na anong ikakaba sa anumang mangyayari. Alam mo, Dust, simula ni Patty, hindi ko akalaing mangyayari to. Pero sobrang saya ko nakasama kita. Mahal na mahal kita, Pat. Tugon ni Dustin nang may ngiti na hindi mapigil-pigil. Hindi ko alam kung paano ko naipon ang lakas ng loob na to. Pero alam ko na ikaw lang gusto kong makasama habang buhay. Wala nang iba pa. Napalunok si Patty ng malalim, puno ng emosyon. Ako rin, Dust, sabi niya habang hawak-hawak ang kamay ni Dustin ng mas mahigpit. Handa akong harapin ang anuman kasama ka. Habang naglalakad sila papunta sa kotse ni Dustin, marahan nilang nadama ang saya at pagmamahal na puno ng saya. Habang nagpapatuloy ang kanilang biyahe, napapag-usapan ni Dustin at Patty ang kanilang mga plano sa hinaharap. Usap-usapan nila kung saan nila gustong manirahan, ang kanilang pangarap na mag-travel together at pati na rin ang mga maliit na detalye tulad ng kanilang kasal. Imagine mo, Patty, isang beach wedding, sabi ni Dustin, may excitement sa boses, na may paglubog ng araw sa likod. At ang ating mga pinakamalapit na kaibigan at pamilya na nagdiriwang, kasama natin sa araw na yon, sabi ni Dustin habang ini-imagine ang kanilang kasal. Na-excite na din siya, mas excited pa siya kesa kay Patty. Napangiti si Patty sa kasiyahan. Perfect yun, Dustin! Pangarap ko talagang simple pero magandang kasal na ganun. Nagbahagi pa sila ng maraming pangarap at ambisyon. Bawat salita ay naglalapit palalo sa kanilang mga puso. Nagkwentuhan lamang silang dalawa sa loob ng sasakyan hanggang sa makauwi na sila. Binuhat ni Dustin si Patty ng bridal style at saka dinala sa kama. Natatawa naman si Patty. Pagdating sa kama ay agad siyang hinalikan ni Dustin sa noo at niyakap. Hindi na ako makapaghintay na ikasal tayong dalawa, mahal, at magkaroon ng mga anak, sabi ni Dustin habang hinahaplos ang pisngi ni Patty. Ako din, mahal. Hindi na ako makapaghintay pa, sabi ni Patty. I love you so much, Patricia. My soon-to-be wife, sabi ni Dustin. I love you too, Dustin. My hubby, sagot naman ni Patty. At saka niyakap niya si Dustin. Siniksik niya din ang sarili sa dibdib nito. Hindi nagtagal ay kinasal ang dalawa sa isang beach at lahat ay masaya sa kanilang kasal. Natupad ang nais nila. Saksi ang sunrise maging ang ulap at ang kanilang mga magulang sa kanilang pagmamahalan na siyang magsisimulang muli dahil iyon lamang ang simula ng kanilang totoong kwento, ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Isang buwan ang lumipas, naging busy silang dalawa sa kanilang trabaho pero inaalalayan pa din ni Dustin ang asawa at ayaw niya ngang mag-work ito kasi mapilit si Patty kaya in the end, walang nagawa si Dustin kundi ang payagan at hayaan ito kesa naman pag-awayan nilang dalawa ito. Lately kasi naging moody si Patty. Konting bagay ay iniiyakan at mabilis mainis kaya careful ngayon si Dustin.
Maingat siya sa mga salita. Sa malawak na mansyon ng pagmamay-ari ni Patty at Dustin, isang hapon sa tag-init ang masasabing kakaiba. Matapos ang isang linggong mahirap na trabaho para kay Dustin, nagdesisyon siyang maghanda ng espesyal na dinner para kay Patty. Hindi niya inaasahan na may isa pang espesyal na balita na bubulaga sa kanya. Hindi niya inaasahan ang nalaman at siya ang nasorpresa imbes na siya ang magsorpresa. Sa malalaking bintana ng kanilang dining room, bumubuhos ang liwanag ng hapon habang natutunaw na ang araw. Pinapasok ni Dustin ang mga bulaklak sa mesa. Binubuksan ng bote ng paboritong alak ni Patty at inihahanda ang lahat ng may pag-aalaga at pagmamahal. Kinuha niya ang mga plato mula sa kusina at marahang inayos ang mga ito sa mesa. Siniguradong maayos ang lahat bago dumating si Patty. Bago pa man dumating si Patty, inaayos na talaga ni Dustin ang lahat at nakaramdam na din siya ng pagod dahil sa pag-aasikaso, ngunit masayang-masaya siya sa gagawin. Gusto niyang maging espesyal ang araw na iyon para sa asawa. Nakangiti siya habang minamasdan ang mga inihahandang pagkain. Kaya naman nang marinig niya ang pagsara ng pintuan at ang malambing na boses ni Patty na tumatawag sa kanya, hindi napigilan ni Dustin ang pagtibok ng kanyang puso. Napangiti siya. "Babe, nandito ka na?" Bulong ni Patty nang makita niya si Dustin sa mesa, nakangiti at mukhang hinihintay siya dahil nakita niya agad ang hinanda nito. Napangiti si Dustin sa kanyang asawa. Kitang-kita niya ang kaligayahan sa mga mata ni Patty nang marinig ang pagsabi niya na may sorpresa siya. "Oo, nandito na ako kanina pa, babe. Dahil hinanda ko to. Halika, umupo ka na," sabi ni Dustin na inilapit ang silya para kay Patty. Hindi mapigil ni Patty ang ngiti nang makita ang mga bulaklak sa mesa. "Wow, ang ganda naman ng mga bulaklak, babe. Anong espesyal na okasyon ba ang meron tayo ngayon at may paganito ka?" Tanong niya na abala sa pag-uupo sa silya. Kunot din ang kanyang noo dahil sa pagtataka. "Walang espesyal na okasyon. Gusto ko lang bigyan ka ng espesyal na dinner," sagot ni Dustin habang bumabaling sa kanyang asawa. "Bakit? May kailangan ba talaga na okasyon bago ko bigyan ng espesyal na dinner ang asawa ko?" sabi niya sa matamis ng ngiti. "Siya naman oh, pero since nandito na rin tayo, kaya sige, salamat babe," sabi ni Patty. "May gusto din akong sabihin sa'yo," ngiting sabi ni Patty. Bakas din na excitement sa kanyang muka. "Sige babe, ano ba yon?" ngiting tanong naman ni Dustin. Napakagatlabi si Patty. "Buntis ako babe," ngiting sabi ni Patty. Nang marinig ni Dustin ang mga salitang yon, biglang tumigil ang lahat sa paligid niya. Napalunok siya at hindi makapaniwala sa narinig. "Ano? Buntis ka? Totoo ba yan babe?" Bulong niya na puno ng pagtataka at kasiyahan. Tumango si Patty na puno ng emosyon. "Oo babe, totoo. Magiging tatay ka na at nanay na ako," sabi niya habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Napaluha din si Dustin sa sobrang tuwa. Hindi niya napigilan ang sarili maging emosyonal. Binuksan ni Dustin ang kanyang mga bisig at niyakap si Patty ng mahigpit. "Oh my God, babe! Di ko pa alam kung paano ko ipapaliwanag ang saya ko ngayon," bulong niya habang yakap-yakap ang kanyang asawa. Ramdam niya ang kasiyahan sa puso niya sa pagkakaalam na magiging magulang na sila. Matapos ng ilang sandali ng pagyakap, inalalayan ni Dustin si Patty sa pag-upo sa mesa. "Dapat nating ipagdiwang to," sabi niya na puno ng pagmamahal. Binuksan ni Dustin ang alak pero juice ang ibinigay niya kay Patty dahil hindi maaari at baka makaapekto sa baby nila. "Cheers sa ating bagong paglalakbay bilang magulang," sabi niya at nag-cheers silang dalawa. Sa buong gabi, masayang kumain ang mag-asawa ng kanilang hapunan habang pinag-uusapan ang kanilang kinabukasan bilang mag-asawa at magulang. Nagbahagi sila ng mga pangarap at pangamba, ngunit sa bawat pagsasama nila,
lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sila sa malawak na hardin ng kanilang mansyon. Hawak-hawak nila ang isa't isa habang pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Alam mo, babe, simula ni Dustin, hindi ko akalaing darating sa buhay ko ang ganitong kasiyahan. Salamat dahil minahal mo ko at nandyan ka para sa akin. Marami ako natutunan habang kasama ka, babe, sabi ni Dustin. Ngumiti si Patty at yumakap pa ng lalo kay Dustin. Ikaw rin, babe. Hindi ko rin nakalaing mas magiging masaya pa ang buhay ko simula nang makilala kita. Tugon niya na puno ng pag-ibig. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, patuloy na namuhay ng masaya si Patty at Dustin sa kanilang mansyon. Inihanda ni Dustin ang lahat para sa pagdating ng kanilang sanggol, mula sa paggawa ng nursery room hanggang sa pagiging handa sa lahat ng posibleng pangangailangan ng kanilang bagong pamilya. Sa tuwing titingin sila sa kanilang hardin, nagbabalik ang alaala ng gabing iyon kung saan ipinahayag ni Patty ang kanyang pagbubuntis. Lalo pa nilang pinagdiriwang ang bawat araw bilang mag-asawa na puno ng pagmamahal at pag-asa para sa kinabukasan na magiging puno ng bagong karanasan at pagkakataon. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, patuloy na pinagtibay ni Patty at Dustin ang kanilang pangako sa isa't isa na magsisilbing matatag na haligi ng kanilang pamilya na puno ng pagmamahal, pag-aalaga at pananampalataya sa Diyos. Nang dumating ang panahon ng panganganak ni Patty, naging handa si Dustin upang suportahan at alalayan ang kanyang asawa sa lahat ng paraan. Nagtulungan silang dalawa sa paghahanda para sa pagdating ng kanilang sanggol. Nagpaalam si Dustin sa trabaho upang masiguro na nasa tabi ni Patty sa lahat ng pagkakataon. Isang umaga, habang sila ay nasa kanilang mansyon, bilang naramdaman ni Patty ang mga unang senyales ng panganganak, agad na nag-ayos si Dustin at dinala si Patty sa hospital. Sa tulong ng kanilang mga doktor at nurses, matagumpay na isinilang ni Patty ang kanilang panganay na anak, isang malusog na batang lalaki. Sa pag-uwi sa mansyon, puno ng kasiyahan at pasasalamat si Dustin. Nakita niya ang kanyang pamilya na masaya nagpapalitan ng ngiti habang hawak-hawak ang kanilang bagong silang na sanggol. Salamat, babe! Bulong ni Dustin kay Patty habang niyayakap ang kanyang asawa at ang kanilang anak. Ang laki na ng pagbabago ng buhay natin. Pero masaya tayo ngayon at yun ang mahalaga, sabi niya na napangiti. Nagpatuloy ang kanilang buhay sa mansyon na puno ng pag-ibig, pagmamahal at mga alaala ng kanilang mga espesyal na araw. Sa bawat paglipas ng araw, natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali at tibayin pa ang kanilang pagmamahal para sa isa't isa at sa kanilang bagong pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap, tuluyan na ipinagdiwang ni Patty at Justin ang kanilang pagmamahalan at pamilya sa kanilang mansyon na naging saksi sa maraming espesyal na sandali sa kanilang dalawa. Saksi na yun sa kanilang pagmamahalan, ang mansyon na kanilang pinaghirapan na ipagawa. Wakas.